Ay, Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo? Si Pangulong Bongbong Marcos naglilinis ng mga iniwang kalat ni Tatay Digong, the best president ever, ka-coffee. Alam mo, maraming kapalpakan kasi yung panahon ni Digong. Una, sige, yung kay Dilima. Yes, marami sa inyo galit kay Dilima, pero nagdesisyon ng korte. Walang sapat na ebidensya yung kay Dilima. Yes, posible. Yung mga kasabwat mga kasamahan dati ni Dilima na kinabang dyan sa ipinagbabawal na gamot. Pero, hindi na patunayan sa korte. Siyempre, kailangan meron tayong inirarespetong korte, di ba? Kailangan natin sundin yan. So, naabsuelto si Dilima. Itong pangalawa naman yung kay Mabilog, di ba? Pinatawan po ng executive clemency ni Pangulong Bongbong Marcos itong si Mabilog. Siyempre, hindi matanggap ng mga DDS yan. Mamaya natin pag-usapan kung dapat ba siyang patawan o bigyan ba siya ng executive clemency o hindi. Kasi una, karapatan po yan at kapangyarihan po yan ng isang presidente na nakasaad po sa ating saligang batas. Nakalagay po yan sa ating konstitusyon and you have to respect that. Nagdesisyon ng presidente, hindi naman yan magdedesisyon ng presidente ng, may lumapit sa kanya, bigyan mo naman ng executive clemency si Mabilog. Siyempre may batayan yan. Dumaan yan sa mabusising pagre-review. Diba? Dumaan yan sa pag-aaral bago igawad yung executive clemency na yan dito kay Mabilog. Pero, ito, nabuhay na naman itong kampo ni Digong. Si Panelo, iba na naman ang kwento. Dinadawit na naman itong si Duterte. Ito daw po ay isang strategy lang ito ng administrasyon para i-besmirch, siraan, papangitin ang integrity at reputasyon ng dating presidente. Sino ba gumawa ng reputasyon niya? Kung ano yung reputasyon ngayon, yan po dahil kung ano yung ginawa ni Digong nung siya ay nakaupo na bilang dating presidente. Kung anong nararanasan niya ngayon dahil yan sa kanyang aksyon, yan po ay consequences ng mga pinaggagawa niya. Yan tukhang lang na yan eh. Diba? Matindi yan tukhang na yan eh. Sabi ni Panelo, ngayon lang ito ka-coffee the pardon granted Mabilog on his administrative obviously is a reward for attacking and besmirching the integrity and reputation of former Rodrigo Roa Duterte, who is a critic of the administration. Wow! Sinisira lang daw. Reward daw po yan sa paninira sa integridad at reputasyon ng dating presidente na si Tatay Digong. Former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo criticized the executive clemency granted to ex-Iloilo City Mayor Jed Mabilog by President Bongbong Marcos on Monday. Panelo argued that the pardon serves as a reward for Mabilog's past criticisms of Duterte who had linked him to the illegal drug trade. Hindi kaya paano yan kung napag-initan lang siya ng panahon ni Digong? Hindi na naman natin alam. Hindi natin alam ang katotohanan. Ako hindi ko rin alam. Wala naman akong personal knowledge dyan kung totoong ginagawa ba yan ni Mabilog. Ang atin dyan, irespeto natin yung desisyon ng presidente dahil yan naman po ay kanyang kapangyarihan na nakasaad po sa ating saligang batas. Kung ano man ang interpretasyon nila Panelo, ano man ang interpretasyon ng mga DDS, bahala kayo dyan. Interpretasyon nyo yan. Siyempre, pagtatanggol nyo si Tatay Digong. Sasabihin, yan, ito pala ang reward lahat ng may mga galit dyan, lahat ng may mga kasalanan dyan, per se. May kasalanan dyan. Biray nyo na si Digong kasi may reward pala, Ito, yung reward, executive clemency. Sabi ni Panelo, reward daw po yan sa kakabirada ni Mabilog para siraan daw po ang reputasyon ni Tatay Digong. Hindi pa ba sira? Executive Secretary Lucas Bersamin confirmed the pardon on Monday, January 27, which clears Mabilog of administrative charges. Take note ka-coffee administrative charges lang po yan. Basahin natin itong statement na ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ito. Available din po yan online para hindi tayo nabibiktima ng fake news. Statement from the Office of the Executive Secretary. In view of former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog's long-standing commitment to good governance, coupled with awards and recognitions received by Iloilo City under his leadership, the President granted Mabilog's petition for executive clemency in connection
with his administrative case, thereby removing the penalties of disabilities resulting from such case. Again, administrative case lang po yan ha. Yung ginagrant ng presidente, itong executive clemency lang po ay may kaugnayan lamang po sa kanyang administrative case. Kung may iba pa pong kaso yan, kung may criminal case o kung ano man yan, hindi po yan sakop nitong executive clemency dahil administrative case lamang ang binibigyan ng approval o ng grant ng ating presidente. At ang batayan dito, dahil po yan sa commitment, base dito sa statement na ito ha, sa good governance ni Mabilog at yung mga awards and recognition na natanggap po ng Iloilo City sa ilalim po ng pamumuno ni Mabilog. Nakarating na kayo ng Iloilo, ka-coffee? Ako nakarating na. Siguro twice ba o isang beses, I think twice, no? Once or twice nakapunta tayo dyan sa Iloilo. Progressive ang Iloilo. Hindi ko alam kung sino ang mayor that time, ka-coffee, no? Few years ago, no? Hindi ko alam kung sino ang mayor, pero progressive ang Iloilo. Pero hindi ko ibig sabihin na absuelto si Mabilog sa kung ano man po ang kanyang mga nagawang kasalanan o kung totoo bang protector siya ng mga ipinagbabawal na gamot. Limitado yung ating kaalaman dyan. Kasi again, syempre, questionable din naman kasi yung panunungkulan ni Digong eh. Kasi that time, bawal kang bumangga kay Digong eh. Kasi kapag bumangga ka kay Digong, yayariin ka. Pag iinitan ka, ipakukulong ka. At ayun na nga ang nangyari ka-coffee. So, posible, if ever, hindi atin sinasabi na wala talagang kasalanan itong si Mabilog, pero posibleng pinag-initan siya ni Tatay Digong, the best president ever, gaya ng ginawa nila kay Laila de Lima. So kung yan po ay forma ng kalat, nilinis ni PBBM sa pamamagitan po ng executive clemency. Headline din po ng ABS-CBN, patungkol din po dito sa executive clemency na ito. Marcos grants executive clemency to ex-mayor Mabilog, according to Palas. President Ferdinand Marcos Jr. has granted executive clemency to former Iloilo City Mayor Jed Mabilog, who had fought allegations of drug trade links under the previous Duterte administration, sabi po ng palasyo. Marcos cited Mabilog's long-standing commitment. Yan, yung sinasabi natin ka-coffee kanina. He said this removes the penalties or disabilities resulting from Mabilog's administrative case, which meant that he was eligible to run for public office. Ayun. Kasi noon hindi siya pwede tumakbo ulit. Kung mag-mayor ulit siya, kung ano man ang plano niya, mag-congressman siya o maging gobernador siya, hindi maaari dahil kasama yan doon sa consequences ng administrative case. Pero dahil na-lift na po yan, dahil meron na po siyang executive clemency, pwede na ulit siya tumakbo. Nagbabasa ako ng mga comment section, mukhang marami naman ang may gusto dito kay Mabilog, no? Ang makakasagot yan, yung mga taga Iloilo. Yan, sige, baka kilala ninyo yan si Mabilog. Siyempre, you can testify, no? Kayo pwede, kumusta yung leadership niya, kumusta yung kanyang style ng pamamahala, and ano ba yung mga issue dyan kay Mabilog. Sige, pwede nyo dyan ilagay sa ating comment section. Kasi again, disclaimer ko naman ito ka-coffee, hindi ko kilala si Mabilog. Personally, hindi ko siya na-meet ng kahit na isang beses, no? And wala tayong personal knowledge kung ano man, kung totoo niya bang ginawa yan o kung ano pa man po. Kaya kayo makakaalam yan, mga taga Iloilo at may personal na knowledge dyan. In 2017, Mabilog and his family left the country after then President Rodrigo Duterte listed him among the politicians who allegedly had links to the illegal drug trade, which the then mayor denied. Hoy, Heidelin Diaz. Diba? Yung matrix nila, natatandaan niya yung matrix nila. Bla 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 bla. Ito na yung mga connected, mga patay nandoon pa sa matrix. Pati si Heidelin Diaz sinama doon sa matrix. Ewan ko. Sino gumawa ng matrix na yun? Posible din kasi na biktima si Mabilog dyan. O syempre, alam niya, may kukulong siya eh. Alam niya, bibirayin siya ni Digong. O, labas ako ng bansa doon. Hingi ako ng ng tulong sa ibang bansa para hindi ako makulong. Kasi alam niya, naramdaman niya na kung ano yung ginawa kay Dilima ay gagawin din sa kanya. Kumbaga, yan yung best move niya, yung best decision na pwede niyang gawin. In the same year, the Ombudsman Mabilog for graft. Wait lang. In the same year, the Ombudsman blank. May kulang na word, no? Mabilog for graft for having a direct financial interest in creating 3L or towing services, which later entered into a memorandum of agreement with the city government of Iloilo, represented by Mabilog, to undertake the clamping and or towing of illegally parked vehicles in Iloilo City without undergoing the competitive processes. Asa yung tungkol sa droga doon? Nasa ito ko sa droga. Wala doon. Sa judgment na yan.
The dismissal order, siguro yung missing word kanina sa sentence na ito, dismissal to. In the same year, the Ombudsman dismissed Mabilog. Yun siguro yung missing word, no? Dismissed Mabilog for having a direct financial interest. Pero nasaan yung connection sa drugs? The dismissal order came after with the cancellation of Mabilog's civil service eligibility, forfeiture of retirement benefits, perpetual disqualification from holding public office, and prohibition from taking civil service examinations. Biruin mo ha, mabigat yung consequences ka, Coffee, na inalis kay Mabilog, no? Yung kanyang benepisyo, syempre, nagtrabaho siya sa gobyerno bilang mayor, may naguhulog din niya ng GSIS, at yung iba pa po mga retirement benefits, abay syempre na-cancel dyan. At meron din siyang perpetual disqualification from holding public office. Ibig sabihin, kahit kailan, hindi na siya pwedeng tumakbo sa kahit na ano pong posisyon sa gobyerno. Bawal din ang appointment niyan, ka-Coffee. And the prohibition from taking the civil service exam. So, ekis na yung civil service exam. Kumbaga, hindi naman yan importante para kay Mabilog, no? Ang importante sa kanya, makatakbo siya. Kasi karir niya ang pagiging politiko, makatakbo ulit siya sa gobyerno. Since nabigyan na siya ng executive clemency, burado na po yan. Pwede na ulit siya. Natatanggal na po yung mga consequences ng kanyang dismissal dahil po sa executive clemency na yan. And again, ulitin natin, ka-Coffee, kapangyarihan po yan ng presidente, ibinibigay po yan sa presidente ng ating saligang batas, ng ating konstitusyon. Kung ano man po ang interpretasyon ng grupo ng mga DDS dyan, or kahit hindi DDS, ng anyone against the executive clemency granted to Mabilog, kayo na pong bahala dyan. Inyo po yan. Pero si Presidente, wala siyang violate na batas dyan dahil kapangyarihan niya po yan. May mga nagsasabi, bakit si Mabilog binigyan na ng grant ng executive clemency? No, bakit si Mary Jane Veloso hindi pa? Huwag kayong excited. Darating din yan. Ako, I'm very confident, ka-Coffee, na within this remaining 3 years ng ating presidente, iigagawa din po yan kay Mary Jane Veloso yung executive clemency na hinihintay natin. It's just that, bago lang kasi ito at kinakailangan pa pong aralin yan dahil medyo complicated po itong kaso ni Mary Jane Veloso. And eventually, ibibigay din po yan sa kanya. We granted his petition for clemency because he was able to explain why he did not. He was unable to answer to explain the discrepancy in his SALN. Sabi po ni Bersamin, ayan, at least natatanong ka, bakit nangyari yan? Hindi yung huhusgahan ka na lang bigla nang wala kang due process. Ay, style ni Digong yan. Walang due process. Sinugi nga agad yung 30,000 nang walang due process. He was forced by circumstances to go to another jurisdiction and to stay away from the Philippines for some time. He was also forced to leave the country because of a threat in his life that he perceived coming from the national leadership at that time. President Duterte accused him of being the drug lord in Iloilo City. Whether that is true or not, that is irrelevant now. Sabi po ng palasyo. Correct! Hindi kayo lulusot dito kay Lucas Bersamin, napakatalino. Mabilog returned to the Philippines in September 2024 after his 70-year self-exile dyan po sa Estados Unidos. Naglabas na po ng statement si Mabilog, indefinitely pinasalamatan niya po si PBBM sa pagbibigay po sa kanya ng clemency. Sabi niya, this serves not just as a vindication for the wrongful and deceitful cases filed against me, but as the triumph of justice in this country. Agree. Yung mga mali, yung mga kalat na iniwan ni Digong, dapat itama yan. And I think isa yan sa effort na ginagawa ng ating presidente. Siyempre mga DDS, galit na naman yan. Kasi parang pinapalabas nyo na ang iniisip nila, kayo talaga Marcos admin, pinapalabas nyo na masama si Digong. Yung mga naging desisyon ni Digong ay palpak. Hala, Tokhang, anong ginawa nyo dyan sa Tokhang? Anong naidulot ng Tokhang? Sinugi nyo lang ang 30,000 na tao. Naging drug-free ba ang Pilipinas? Hindi pa rin. Ibig sabihin, hindi effective yung Tokhang ninyo. O siya, sige. I-comment ang inyong mga opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ang iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, please like and follow. Mga nasa YouTube, click lang po na subscribe at hit the notification icon para kayo din po i-updated na sa ating mga bagong upload. Maraming salamat sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. At bye-bye ka-coffee.